sa kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. Hallelujah. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O Lord. We trust in thee. There is Jesus. Hallelujah. Willing prepare, beloved, honorable pastor. Anoint thy words. There is, Lord, put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama naming sinasaway. Aming ginagapos, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Anumang demonyong pag-aalinlangan, gawat hadlang ng kaaway, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin at luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, at sa mga oras nito, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga nakaput manugang ng ating mahal na pastor, mga minamahal, mga tao na patuloy na kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon upang maging katuwang ng ating mga magulang sa Panginoon na magkandili at patuloy pong maitaguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon si Kristo. At ganoon din naman ay magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao. Mga minamahal, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, ay magandang gabi na po sa inyo pong lahat, mga minamahal, at salamat sa ating buhay na Diyos sa buong maghapon sa dakilang biyaya at pagpapala at maging sa kapayapaan sa ating puso't kaisipan na patuloy pong mga minamahal ipinaghahari ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat po ng ating pong mga kababayan, mga minamahal, nandun sa ibayong dagat, in abroad, mga minamahal sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, na patuloy po mga minamahal na sumusubaybay sa banal na programa ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, sa lahat ng ating mga OFWs na mga brethren po natin na patuloy pong mga minamahal tinitiis ang lungkot, tinitiis ang pagod para matugunan lamang ang pangangailangan ng kanilang buong pamilya, at the same time mga minamahal ay makatulong sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga seafarer po nating mga kapatiran, mga minamahal, na talagang tinitiis din po ang pagod at lungkot, mga minamahal, dahil malayo sa pamilya. Ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat. Sa lahat nating mga kapatiran sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Beltran, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang pong buong sambahayan, sa dako po mga minamahal ko ng Calgary, amen, at maging sa dako po mga minamahal ko ng mga minamahal Grand Seri, at sa iba't ibang panig ng bansa, sa dako ng Cambodia, mga minamahal, ang Diyos ang magpala sa inyo. Sa mga kapatiran natin in Hong Kong, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa dako ng China, sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Kuala Lumpur, mga minamahal, sa dako ng Italy, Milan, Italy, sa dako ng iba't ibang panig, mga minamahal ko ng Australia, at maging sa dako po ng Malaysia, mga minamahal, at ipagpaunin po na niyo, kung di po natin nababanggit ang ilan sa ating mga kapatiran, sa aking pong mga loved ones, mga minamahal, sa dako ng Samar at Leyte, pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga nearby outreaches, ang Diyos po ang mag-bless, mga minamahal, sa ating lahat. At sa gabing ito, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, at lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili, and let's talk about the topic, biblical ways to overcome anxiety. Mga minamahal, biblical ways to overcome anxiety. Ito pong anxiety, mga minamahal, this is worldwide dilemma, mga minamahal. Buong mundong problema, mga minamahal, na napakahirap solusyonan. Amen? Just imagine, mga minamahal, over 7.8 billion people around the globe, according to the survey, mga minamahal, umaabot po ng 40 million. Imagine, 7.8 billion people around the globe. Pero yung nasa cases ng anxiety disorder ay umaabot po ng 40 million, mga minamahal, a year. Lumulobo po, mga minamahal ko,
yung survey regarding po sa mga anxiety disorder. Kaya mga minamahal, nagkaroon po ako ng courage na ipangaral po ito, mga minamahal, for awareness po, mga minamahal. Magkaroon tayo ng knowledge, mga minamahal, amen, how to overcome anxiety. Sapagkat ang word na anxiety, wala po itong pinipili, mga minamahal, even you are believers or unbelievers. Kapag tayo po ay lack of faith sa ating pinakamamahal na Panginoon, maaaring maging biktima po tayo, mga minamahal ko, ng anxiety disorder. Mga minamahal, at ang nakakatakot pa nito, mga minamahal, too much of anxiety will cause of mental disorder. Nagiging dahilan bakit marami palang mga taong nababaliw, mga minamahal, nagkakaroon ng mental defect yung kanilang utak dahil po, mga minamahal, sa sobrang pagkabalisa. Because word anxiety, ito po ay pagkabalisa. Ang ibig sabihin ng anxiety, pagkabalisa, pagkabahala. Yung word na anxiety, tayo po ay nagugulumihanan, mga minamahal, sa maraming mga bagay. Tayo po ay nababahala sa maraming mga bagay, which is na wala naman tayong dapat ikabahala. Mga minamahal, bahalang-bahala tayo sa maraming bagay. Wala naman tayong dapat ikagulumihanan. Pero ang nakakalungkot, masyado tayong nagugulumihanan sa maraming mga bagay. Masyado tayong nababahala na hindi naman dapat tayong mabahala. Masyado tayong natatakot na hindi naman tayo dapat matakot. Yun po ang pinakamalaking advantage kapag tayo po ay may Diyos na pinaglilingkuran. Bakit po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, through His Word, sa magitan po ng kanyang banal na salita, ang kanyang banal na salita nagbibigay sa atin ng tapang. Yung kanyang banal na salita ang nagbibigay sa atin ng courage, mga minamahal. Yung kanyang banal na salita ang nagbibigay sa atin ng, mga minamahal, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuturuan tayong manalig, tinuturuan tayong magtiwala, tinuturuan tayong umasa, mga minamahal, that even in the critical situation ay kayang bigyan ng kalutasan. Palaging may remedy ang mahal na Panginoon. Palaging may solusyon. Yun po ang advantage ng tao na mayroong Diyos at tao na walang Diyos. Sapagkat yung mga taong walang Diyos, mga minamahal, hinahanap nila yung mga solusyon ng kanilang mga problema, which is tayo po na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, alam na natin kung nakanino ang solusyon. Kaya ang ibang tao, kung kani-kanino lumalapit, kung saan-saan pumupunta, kung kani-kanino, mga minamahal, humihingi ng tulong para lang sa kalutasan ng kanilang mga problema, pero tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon, even in the critical situation, sa Diyos tayo lumalapit, hindi na po tayo nangangapa sa dilim. Kaya kahit po gaano kabigat ang problema, sabi pa nga ng aking narinig, mga minamahal, kahit kasing laki ng barko ang problema, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay palaging mayroong solusyon na hinahanda na kasing laki ng karagatan, mga minamahal. Kaya gaano man kalaki ang problema, ang Panginoon ay palaging may inihahandang solusyon. Kaya kapag nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, yung anxiety na yan, yung pagkabahala na yan, yung pagkabalisa na yan, yung tayo po'y nagugulumihanan sa maraming bagay, nababahala at natatakot tayo sa maraming mga bagay, mga minamahal, yan ay mawawala sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ating pong mga minamahal pag-aralan, yung ilang mga definition regarding po sa anxiety disorder. Ang sabi po rito, anxiety is wasting of time. Amen? Imagine kapag tayo po ay makaminamahal, mabahala, mabalisa, nagsasayang lang tayo ng oras, nagsasayang lang tayo ng panahon. Wasting of time, at the same time, anxiety, mga minamahal, is wasting of energy. Because we allow ourselves to linger in the thoughts and fear that make us anxious, mga minamahal. Ang sabi rito, anxiety is wasting of time. Nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng energy. Bakit po, mga minamahal? Because we allow ourselves to linger. Pinababayaan natin, hinahayaan natin yung ating mga sarili, mga minamahal, na magtagal sa isip at sa puso natin yung takot. Amen? Yung takot. Because, mga minamahal, yung pinagmulan ng anxiety, that is fear. Mga minamahal, kahit ang sabi rito, because we allow ourselves to linger the thoughts in fear that make us anxious. Mga minamahal, yung fear pala
Yung takot pala, that is the beginning of anxiety. Mga minamahal, yan ang panimula, pinagmulan ng anxiety. Pinapayagan natin, hinahayaan natin sa isip natin, mga minamahal, na manatili, magtagal, mga minamahal ko, yung takot na yon na nasa puso natin, mga minamahal, na nagiging dahilan na nagkakaroon tayo ng pagkabalisa, nagkakaroon tayo ng anxiety. Because mga minamahal, the beginning of anxiety is fear. Nagkakaroon tayo ng takot. Yung takot na yan, mga minamahal, ay sumpa po yan. Hindi po yan, mga minamahal, yan po'y masamang pakiramdam na nasa puso at isip ng tao na ang layunin, mga minamahal, ay sirain, mga minamahal, ang buhay ng tao. Wala pong ibang layunin ng kaaway. Bakit niya itinatanim ang takot sa puso natin, sa isip natin? Bakit niya tinatanim ang takot, ang pagkabalisa, ang pagkabahala? Mga minamahal, ang pagkaduwag, amen, ang pagkabalisa sa isip at puso ng tao, wala po siyang ibang plano kundi sirain at wasakin ang buhay ng tao. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, amen, talagang too much of anxiety will cause us mental disorder. Mababaliw po tayo niyan, mga minamahal. Once na hayaan po natin yung takot na yan na manatili, mga minamahal, sa isip natin, hayaan natin na yung takot na yan ay manatili sa puso natin, mga minamahal, it will destroy us. Sisirain tayo. 1 John chapter 4 verse 18. Basahin natin ang Biblia na ang takot na pinagmulan, mga minamahal ko, ng anxiety, ng pagkabalisa at pagkabahala, yan po ay sumpa. So kapag tayo po ay napupuno pa ng takot, unbeliever ka man, even you are believers or unbelievers, mga minamahal, kapag ikaw ay nababalot na ng kapangyarihan ng ating malapangin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay may kapangyarihan, mga minamalang salita ng Diyos, ay may kapangyarihan, mga minamahal, to give us freedom from the bondage, mga minamahal, of any kinds of, mga minamahal, salot. Amen? Any kinds of course, mga minamahal, yan po ay tinatawag na salot. Ang takot ay isa sa mga salot at ang sabi ng Biblia, perfect love casteth all fears. Sabi ng salita ng Panginoon in verse 18, walang takot sa pag-ibig. So ibig sabihin ng Biblia, ang gusto ng Panginoon ay matuto kang umibig sa Kanya. Dahil ang pag-ibig, mga minamahal, ay kaakibat ng pagtitiwala. Ang pag-ibig ay kaakibat, mga minamahal, ng pananalig. Ibig sabihin ng pagtitiwala at pananalig, kapag umiibig ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ititiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong takot. Ibibigay mo sa Kaya nga sabi ng Biblia, cast all your cares upon Him, because He cares. Ibigay mo ang lahat ng iyong pagkabalisa sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon, mga minamahal, ay totoong, mga minamahal, umiibig sa atin. Walang takot sa pag-ibig, sabi ng Biblia, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Amen? It will cast away any kinds of fear, any kinds of anxiety, mga minamahal, ay sinasaway ng ating sakdal na pag-ibig. Yung perfect love casteth all fears. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang takot ay hindi, mga minamahal, hindi pa pinapasakdal ng pag-ibig. Means to say, kapag ikaw ay meron pang takot, punong-puno ka pa ng pagkabalisa, punong-puno ka pa ng pagkabahala, punong-puno ka pa, mga minamahal, ng anumang uri ng ikaw ay nagugulumihanan sa maraming mga bagay. At iisa lang po ang ibig sabihin yan. Hindi pa po perpekto ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung ating wino-work out. We need, mga minamahal, our love be perfect in the Lord. Kailangan pong maging perfecto yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag perfecto ang pag-ibig natin sa Panginoon, that perfect, mga minamahal, love in our heart will cast out, mga minamahal, amen, ika-cast out yung fears sa ating mga puso, yung mga takot sa ating mga puso ay sasawayin, mga minamahal, ng perpektong pag-ibig. So, ibig sabihin, kailangan natin i-work out, kailangan natin ipagtrabaho, kailangan natin iluhot, kailangan natin ipanalangin sa Panginoon na, Lord, make our love perfect. Amen? Gawin mong perpekto, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Dahil ang perpekto naming pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon, tignan bang mahal na pastor, umakyat ng talipa hulusulo. What is talipa hulusulo?
That is lion's den. What is lion's den? Mga minamahal, lungib ng mga leon. Yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, they are willing to risk their life. Mga minamahal, handa nilang ibigay ang kanilang buhay. Handa silang pumatay. Handa silang mamatay. Mga minamahal, para lamang ipaglaban yung kanila pong ipinaglalaban. Amen? Kaya hindi po biro, naaakyat ka ng bundok ng Talipa, Hulusulo at papasukin mo ang kampo ng mga Abu Sayyaf. Napaka-risky po niyan. Alam ng mahal na pastor na napaka-risky ng kanilang misyon, mga minamahal, dahil before ang ating mahal na pastor ay meron pong patong sa ulo at gusto siyang patayin, mga minamahal ng mga Abu Sayyaf. Alam po yan ng mahal na pastor, pero although, mga minamahal, in spite, sa kabila ng mga death threat sa ating mahal na pastor, hindi po siya natakot umakyat ng Talipa, Hulusulo. Bakit po? Perpekto yung kanyang pag-ibig sa Diyos at perpekto ang kanyang pag-ibig alang-alang sa kaligtasan ng ating pong mga kababayan, mga minamahal na mga Abu Sayyaf. Perpekto ang kanyang pag-ibig because His love is perfect. Mga minamahal, perfect love casteth all fears. Yung kanyang takot, mga minamahal, ay sinaway ng perpektong pag-ibig, mga minamahal ko, na nasa kaniyang puso. Kaya perfect love, mga minamahal, casteth all fears. Ang sabi rito, fear that torments our mind, mga minamahal, yung ating takot na pinagmula ng ating anxiety, yung ating takot na pinagmula ng ating pagkabalisa, mga minamahal, pagkabahala, amen, will torment our mind, mga minamahal. Talagang guguluhin niya yung isip natin, kung ano-ano ang ating iniisip, kung ano-ano ang ating pinangangambahan, kung ano-ano ang ating kinakatakutan. Nagugulumihanan tayo sa napakaraming bagay, nababalisa tayo sa maraming bagay. It will torment our mind, mga minamahal. Kapag tayo po ay maging tormented na, yun po ang plano. Yung word na torment, mga minamahal, yan po ay isa sa mga misyon ng kaaway, mga minamahal, na i-torment ang isip at puso ng tao upang tao ay mabaliw. Mga minamahal, mawalan tayo ng mga minamahal insaktong behavior, mga minamahal. Siyempre, pag baliw ka na, hindi na tama ang behavior mo. Nabaliw ka dahil marami kang pinag-iisip, mga minamahal. Dahil wala kang tiwala. Sinusolusyonan mo ang napakaraming problema na hindi mo naman kayang solusyonan. Mga minamahal, pinoproblema mo ang maraming problema na hindi mo naman sinusolusyonan. Nagugulumihanan ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang solusyonan. Kaya kapag may tiwala ka sa Panginoon, nananalig ka sa Diyos, umaasa ka sa ating mahal na Panginoon, ibinibigay mo kay Lord yung mga problema mo, mga minamahal. Dahil alam mo na nasa mahal na Panginoon ang solusyon. Hindi mo ibinibigay ang problema mo dahil tamad kang ipagtrabaho at lutasin ang problema mo, mga minamahal. Hindi. Ibinibigay mo ang problema mo dahil nagtitiwala ka na kayang solusyonan ito ng mahal na Panginoon, yung mga problemang hindi mo kayang lutasin, mga minamahal. Nasa Panginoon palagi ang solusyon. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, Philippians chapter 4 verse 6, be not anxious for nothing. Huwag tayong mabalisa, mga minamahal, sa maraming bagay. Ano po ang sabi ng Biblia? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ang Biblia po ang nagsasaad, mga minamahal, don't be anxious for nothing. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mabahala sa maraming mga bagay para hindi po, mga minamahal, matorment ang utak natin. Amen? Imagine, ha? Kapag mabalisa ka sa maraming bagay, even you are believers or unbeliever, mga minamahal, mabalisa ka sa maraming mga bagay, kay isip sa maraming mga bagay, talagang matotormented yung isip mo. Matotormented talaga ang puso mo dahil isip ka ng isip na maraming mga bagay. Pero kung itinitiwala mo sa Panginoon, which is, ito po ang suggestion ng Biblia, huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng pananalangin at daing. Idadaan natin sa pagluhod, idadaan natin sa pag-iyak,
idadaan natin sa pananalangin, idadaan natin sa paghikbi, mga minamahal. Anumang mga problema na ating kinakaharap, mga minamahal, hindi solusyon yung takot, hindi solusyon yung pagkabahala, hindi solusyon yung pagkabalisa, hindi solusyon na tayo po'y magulumihanan sa mga bagay. Kung sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay sa magitan ng pananalangin at daing na mayroong pagpapasalamat at ipakilala ninyo sa inyong Panginoon ang lahat ng inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen? Let made known unto God all, mga minamahal, yung mga petitions of prayers natin ay ipaalam natin sa mahal na Panginoon. Siyempre, although na alam na ng mahal na Panginoon ang ating pong mga kahilingan, sapagkat sabi ng Biblia, hindi po ibinubuka ng ating mga labi ay alam na ng mahal na Panginoon. Although na alam na ng Panginoon yung ating pong mga petitions of prayers, yung ating pong mga prayer requests, although na alam na po yan ng mahal na Panginoon, pero ang Biblia ang nagsasabi, made your petition, mga minamahal, made known unto God. Dapat malaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin sa English version, yung Philippians chapter 4, verse 6. In order to understand, mga minamahal, sa ilan po nating mga foreigner, mga minamahal na nakikinig, nanonood ng ating mga programa. Sabi ng Biblia, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, mga minamahal, hindi makakatulong yung anxiousness. Amen. Hindi makakatulong yung mga minamahal, sobra tayong nababahala sa mga problema na ating kinakarap. Sino ba dito sa atin ang walang problema? Abnormal ang tao, mga minamahal, na walang problema. Amen? Yung mga baliw na mga tao na ating makikita kung saan-saan lang natutulog, hindi nila problema kung saan sila matutulog, mga minamahal. Ang paglaba, wala nang papalit-palit ng damit, mga minamahal, kung ano-ano po ang kanilang isinasabit sa kanilang katawan, halos wala silang problema kung iisipin lang, mga minamahal, hindi na nga naliligo, so wala silang problema sa shampoo, wala na silang problema sa sabon, hindi na naglalaba, so wala na silang problema, mga minamahal, sa mga laundry soap, mga minamahal. So ito po yung mga taong menos na ang kanilang mga problema. Amen? Because, mga minamahal, of that mental defect na nangyari na pati ang kanilang utak, mga minamahal, mga tornilyo ng kanilang utak siguro lumuwang na, mga minamahal ko, kaya hindi na po kompleto yung kanilang pag-iisip. Ito po'y gawa ni Satanas, ito po'y gawa ng kaaway. That's why, mga minamahal, people need Jesus. Word, mga minamahal, need Jesus. Kailangan po ng tao ang Panginoon. Kailangan po ng buong mundo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, because only Jesus Christ give peace of our mind, mga minamahal. Ang tanging ang ating mahal na Panginoon ang makapagbigay ng kapayapaan sa isip at puso, mga minamahal ko, ng tao. Tanging mahal na Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng katapangan, mga minamahal, to overcome anxiety. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng katapangan para ma-overcome yung pagkabalisa. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng katapangan para ma-overcome yung takot, ma-overcome, mga minamahal, yung pagkabahala, ma-overcome yung pagkaduwag, ma-overcome, mga minamahal, amen, yung anumang anxiousness sa puso at isip, mga minamahal, ng bawat isa. We don't need to be anxious. If we are confident that God is the God that in control and cares for us. Tama po, mga minamahal. Hindi natin kailangang mabahala. Hindi natin kailangang mabalisa. Hindi natin kailangan mabagabag. If we are confident that God is the God that in control and cares for us. Kapag tayo po'y buong pusong nagtitiwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay, at ang Diyos na iniisip ang ating pong mga pangangailangan. So bakit ka mababalisa? Bakit ka matatakot? Bakit ka maduduwag? Bakit ka mababahala? Kung ikaw ay nagtitiwala, you are so much confident, mga minamahal, na ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay isang Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. So kailangan mo na lang magtiwala sa Kanya. Lord, kontrolado mo naman ng lahat ng bagay. Amen? Ikaw naman ang Diyos na iniisip mo yung aming kalagayan. Amen? Because He's the God that cares for us.
iniisip niya yung ating kalagayan. Siyempre, mga minamahal, anak na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are precious, mga minamahal, in the sight of the Lord. Tayo po ay mahalaga. Ikaw at ako, mga minamahal, isipin mo yung napakalaking privilege, the great opportunity, the privilege na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Isa lang tayong basahan na marumi at marungis. Ngunit nang tayo po'y maglingkod sa Panginoon, nakapagbigay lugod tayo sa Diyos. At dahil tayo po'y naglingkod ng may katapatan, gumanap tayo sa kanyang kalooban, nakapagbigay luwalhatit lugod tayo sa ating mahal na Panginoon, nakuha natin yung simpatsya ng Diyos. Nakuha natin yung favor ng Diyos. Napihit natin yung isip at puso ng ating mahal na Panginoon. Why? Because we touch the heart of God. Nahipo mo yung puso ng ating mahal na Panginoon. At dahil napihit mo ang puso at isip ng Panginoon, nakuha mo ang pabor ng Diyos, nakuha mo ang simpatsya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, naging precious tayo in the sight of the Lord. Because we are precious in the sight of the Lord, mga minamahal, na andyan po yung mga minamahal, concern ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil concern siya sa atin, iniisip na tayo sa gitna ng ating pagtulog, sa panahon ng ating pagising, every day. Amen? Every time, every hour of our life, mga minamahal, palaging naandyan ang mahal na Panginoon because God is concerned, mga minamahal, to every one of us. Why? Because we are precious in the sight of the Lord. Di ba napakalaking pribileyo? Sino ka ba para maging precious sa Diyos? Sino ka ba para maging mahalaga sa mahal na Panginoon? Naging mahalaga ka lang sa Panginoon dahil nakapagbibigay lugod ka sa Kanya. Nakapagbibigay luwalhati ka sa Kanya. Amen? Nagagalak ang Panginoon sa iyo. Nalulugod ang Diyos sa iyo. Kaya ka naging precious sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay liliko, babalik ka sa paggawa ng kasalanan, lalabag ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka magiging precious sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So we need to be confident in God. Amen? That He is the God that control everything and He is the God that cares for us. Kailangan natin magkaroon ng confident. Amen? Sa mga kapatiran po natin na nakakaramdam ng anxiety, kapag may anxiety ka, mga minamahal, halos hindi ka makatulog. Marami kang iniisip. Madaling araw na lang, mga minamahal, gising ka pa. Mga minamahal, kaya masama yung timpla ng iyong katawan. Amen? Masakit ang ulo mo, nahihilo ka, mga minamahal. Hindi ka kondisyon pagdating ng umaga. Dahil buong magdamag, hindi ka nakatulog, marami kang iniisip na kami ng mahal. Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon ang lahat ng iyong kabalisaan? Amen? May problema ka, mga minamahal, sa pag-aaral, may problema ka sa asawa, may problema ka sa mga anak mo, may problema ka sa trabaho, may mga problema ka sa mga magulang mo. Ibigay mo lahat yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kapag ibigay mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Mababawasan ka ng burden. Hindi ka na matutorment. Hindi ka na mababalisa, mga minamahal. Bakit? Dahil ang iyong pagtitiwala ay ilinagak mo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, fear not, for God is with us. Wala tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos ay nasa atin. Isaiah chapter 41, verse 10. Ano pong sabi ng Biblia? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Mga minamahal, punto por punto ang sinasabi ng Panginoon. You did not to be afraid. Why? Because God is with us. Wala tayong kailangang ikatakot, mga minamahal. Amen? Pwede ka lang matakot kung hindi mo nakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Walang himala, walang kapangyarihan, walang karamdamang gumaling, walang pag-iingat, walang proteksyon, mga minamahal, walang pagbabago ng buhay, walang kagalingan ng karamdaman. Hindi mo nakita yung pagkilos ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Kagaya noon, tayo po ay naandun pa sa mga minamahal, lumang katuruan. Tayo po ay, mga minamahal, may Diyos na tinatawagan. Ngunit ang Diyos nating tinatawagan ay hindi kumikilos sa mga buhay natin dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay patay na Diyos, bato, kahoy, semento. Kaya walang pagkilos, walang himala, walang kapangyarihan. Hindi natin nakikita, mga minamahal, kung totoo ba, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngunit nang tayo po ay mapapunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, kitang-kita ng ating dalawang mata, dinig na dinig ng ating dalawang tenga, in our own personal testimony, mga minamahal, we experience yung pagkilos,
Amen? Yung moving, mga minamahal ng kapangyarihan ng kamay ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga't galak na galak tayo eh. Dahil kahit tayo po ay basahan, napapansin pala tayo ng mahal na Panginoon. Importante pala tayo sa ating buhay na Diyos. Kaya we need to trust in Him. Mga minamahal, wala tayong kailangan ikatakot because God is with us. God is with us. Even in any kinds of critical situation, anuman ang conflict sa buhay natin, we need to believe that God is with us. And because God is with us, no one can harm us. In Jesus' name. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sabi ng Biblia, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So wala tayong dapat ikabalisa. Sa English mo, mga minamahal, basahin natin. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sa tuwi-tuwi na ang Panginoon ay naandyan. Kaya, if you are so confident in the Lord, matutulog ka na katulad ng isang mga minamahal, musmus na bata. Gigising ka ng may kagalakan, matutulog ka ng may kagalakan, matutulog ka ng may kapayapaan, gigising ka ng may kapayapaan, matutulog ka ng may kagalakan, gigising ka ng may kagalakan, matutulog ka ng may pagtitiwala, gigising ka na mayroong pagtitiwala. Sa buong maghapon mo, mga minamahal, mapapayapa ang puso mo because you know, mga minamahal, alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. Yun lang po ang pinaka-importante. Bakit ka matatakot? Bakit ka mababalisa? Mga minamahal, bakit ka magugulumihanan? Bakit ka mababagabag? Ang Diyos ay nasa iyo. Mga minamahal, He is the God that control everything and is the Lord that cares for us. Wala tayong dapat ikatakot. Ang sabi nito, anxiety distract us from our relationship with God. Mga minamahal, totoo po ito. Ang purpose ng anxiety, i-distract yung ating commitment sa Panginoon. I-distract yung ating relationship. I-distract yung ating intimacy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taking conquer our minds and thoughts with the into darkness, mga minamahal. Yung anxiety, he was taking conquer our minds and thoughts into darkness. Mga minamahal, para sa kadiliman, sa pagkapahamak, mga minamahal, sa pagkapuksa. Yun po ang plano ng kaaway. Ginagamit niya yung anxiety, tinutorment niya ang isip at puso natin, mga minamahal, into darkness. Ang sabi ng ating pinag-aaral, don't let it happen. Huwag nating hahayaan na magtagumpay yung anxiety na yan, yung pagkabalisa na yan. Amen. Huwag nating hayaan yung takot na yan sa puso at isip natin. Yung pagkabahala sa maraming mga bagay. We need, mga minamahal, to trust in the Lord. Amen. Sunod, mga minamahal, Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord, mga minamahal, with all thine heart. Magtiwala tayo sa Panginoon, mga minamahal, ng buong puso. Ang sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ito po ang gusto ng Panginoon. Buong puso kang magtiwala sa mahal na Panginoon. May problema ka, trust in the Lord. Amen? Ikaw ay nababahala, natatakot ka sa maraming mga bagay. Lord, I trust you. Nagtitiwala ako sa iyo, mahal na Panginoon. Alam ko na ikaw ang solusyon ng lahat ng bagay. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang kalutasan ng lahat ng bagay. Ano man ang iniisip ko, ano man ang mga minamahal, nagiging dahilan ng aking pagkabalisa, ng aking pagiging gulumihanan sa maraming mga bagay, alam ko, Panginoon, na nasa iyo ang lahat ng solusyon. Don't let, mga minamahal, anxiety torment your mind and torment your thoughts. Amen? Ang sabi dito, it is important for a Christian to understand that anxiety can destroy us, amen, and turn our lives into madness and misery. Amen? Meron pong kapangyarihan yung anxiety. Meron pong kapangyarihan yung pagkabalisa na nasa isip natin. Meron pong kapangyarihan yung pagkabahala, yung pagkatakot, pagkaduwag, pangamba sa ating puso, sa ating isip, mga minamahal.
It conquer our minds and thoughts. Amen? At ang sabi rito, mga minamahal, we need to know, mga minamahal, it is important for a Christian to understand that anxiety can destroy us and turn our lives into madness and misery. Mga minamahal, what is word madness? Mga minamahal, pagkabaliw. What is misery? Mga minamahal, paghihirap. Amen? It turns our life into madness and misery. Yung buhay natin na maayos dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kapag tayo po, mga minamahal ko, ay magumon, malupig, amen? Kapag makonquer tayo ng fear, kapag makonquer tayo ng anxiety, ma-overcome tayo ng fear, ma-overcome tayo ng anxiety. That's why, mga minamahal, don't let mga minamahal, anxiety and fear overcome and conquer you. Huwag mo nga hayaan, mga minamahal, na ma-overcome tayo ng anxiety, ma-overcome tayo ng fear, because, mga minamahal, our life can be destroyed, in turn our lives into madness and misery. Magkakaroon ng pagkabaliw, mga minamahal, hirap ang mga buhay natin, that is word misery. Mga minamahal, John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Amen? Huwag niyong hayaan ang inyong mga puso, mga minamahal, ay magulumihanan. Sabi ng John chapter 14 verse 1, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsipanampalataya kayo sa Diyos at magsipanampalataya naman kayo sa akin. In English, ano po ang sabi ng Biblia? Let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also in me. Yun po ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. God's promise is to comfort and help us to overcome and conquer our worries. Nangako ang mahal na Panginoon Yung kanyang pangako, our God is, mga minamahal, always faithful in His promises. Ang mahal na Panginoon ay palaging tapat sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pangako, He will help us, mga minamahal, amen, to conquer and overcome any kinds of worries, mga minamahal, na nasa ating mga buhay. Siya po'y nangako. Kaya nga ang sabi niya, mga minamahal, let not your heart be troubled. Trust in me, believe in me, amen. Also believe in Jesus. Dahil ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan para puksain yung takot sa puso natin. Ang Panginoon lang ang may kapangyarihan para puksain yung anxiety sa isip natin. Amen? He has only, mga minamahal, God that has power to overcome, to destroy, mga minamahal, that anxiety in our thoughts, anxiety in our mind, anumang pagkabalisa, anumang pagkatakot, pagkabahala, ay kayang puksain ng ating pinakamamahal na Panginoon and give us peace. Amen? Sabi dito, God's promise us to comfort and help us to overcome and conquer any kinds of worries and give us peace, mga minamahal. Amen? Sabi niya ng Biblia, mga minamahal, in this world you shall have tribulation. Amen? But be of good cheer. I have overcome this world. That is peace. Tinuturuan tayo ng Panginoon na we overcome, mga minamahal, the world. Amen? Thousands of years, ilang libong taon na po ang lumipas, mga minamahal, ang Panginoon ay kanya nang pinagtagumpayan, mga minamahal. Kaya hindi pa tayo nagsisimulang lumaban, tayo pong mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, we are more than a conqueror. Amen? He gave us peace during the most uncertain, mga minamahal, of time. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa lahat ng oras sa panahon ng ating pangangailangan. Mga minamahal, Joshua chapter 1 verse 9, last verse po, mga minamahal, be strong and take good courage. Ang sabi ng Biblia, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas, mga minamahal, magpakatapang, praise the Lord, nang mabuti. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas, amen? Magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot, ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaro. Mr. Martin, grabing comforting, mga minamahal, word, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong talata lang na ito, mga minamahal, Joshua chapter 1 verse 9,
kapag maging confident ka sa talatang ito, sa salitang ito, na ito'y gagawin at gagawin at gagawin at gagawin ng mahal na Panginoon ang kanyang salita, dahil ang Diyos, mga minamahal, kapag ito'y kanyang sinabi, ito'y kanyang gagawin. It is proven and tested, mga minamahal, generations by generations. Ating pong nakita, mga minamahal, ang pagkilos ng kapangyarihan na hindi po siya nagpabaya sa sino mang taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia, ang mga taong nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Sa English po, basahin natin ang Biblia, mga minamahal, Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, and whithersoever thou goest, mga minamahal. So ang kailangan lang po natin, mga minamahal, good courage, amen? Strong in the Lord, be strong in the Lord, take good courage, mga minamahal, magtiwala, umasa sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, anxiety is the fruit of our fear. Ito po'y bunga ng ating takot. Kaya nga, mga minamahal, kailangan natin i-work out. Mga minamahal na, Lord, turuan mo kaming umibig sa iyo. Turuan mo kaming mahalin ka ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, buong kaluluwa. Gawin mong perpekto, mahal na Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Dapat ipagpipray natin every morning, every noon, every night, every time na tayo po'y lumalapit sa pananalangin sa mahal na Panginoon. Ipanalangin natin na, Lord, make our love be perfect unto thee. Gawin mong perfecto, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Because, mga minamahal, only perfect love can cast out all fears. Kapag makast out na ng Panginoon ang takot, kasabay na makakast out yung pagkabalisa, kasabay na makakast out yung pagkabahala, kasabay na makakast out yung mga minamahal pagkagulumihanan sa ating puso, kasabay na masasaway at makakast out yung anumang pangamba sa ating mga puso. Ikaw ay, mga minamahal, mapapayapa. Bakit ang tao walang kapayapaan? Dahil ang tao ay punong-puno ng takot. Bakit ang tao walang kapayapaan? Dahil ang tao ay punong-puno ng pagkabalisa. Kaya ang tao walang kapayapaan dahil ang tao ay punong-puno ng pangamba. Kapag mawalang takot, mawalang pangamba, mawalang pagkabalisa, hindi ka na nagugulumihanan sa maraming bagay dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Mga minamahal, ang takot ay mawawala at ang iyong pag-ibig ay magiging perpekto. Ang Diyos pang magpala sa ating lahat. Mga minamahal, tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo para po sa lahat ng ating mga kababayan. Tanggapin po natin ang mahal na Panginoon. Kailangan po natin ng Diyos. Kailangan po natin ang kanyang banal na salita para maging payapa tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon. Tayo po'y manalangin, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo ang aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at pangunawa na maunawaan po nila, mahal na Panginoon, na kailangan ka namin higit sa anumang mga bagay. Pagkat ikaw ang Diyos ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay mga minamahal pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Dumalo po tayo sa gawain. Patuloy po makinig sa ating mga programa. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa atin. Ang pangalawa ay pagsisisi. Godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Mga minamahal, taos-pusong pagsisisi. Pagsisising hindi lamang galing sa ating mga labi, pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Pagpakain tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Kristo. At mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating pong pananalangin para po sa ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy po sumusubaybay. Sumama po kayo, sabayan po ninyo ako sa pananalangin. Ano man po ang inyong mga prayer request, spoken request, mga minamahal, ano man ang inyong mga desires, mga kahilingan sa mahal na Panginoon, ilapit po natin ito
sa ating buhay na Diyos. Leading prayer for beloved honorable pastor. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray. Leading prayer for beloved honorable pastor. Mahal na Panginoon, ito po kami para dumulog at lumapit. Mahal na Panginoon, ayon po sa pangangailangan, mga desire ng aming mga puso. Mahal na Panginoon, hindi pa po binubukan ng aming labi. Alam mo ng aming pangangailangan. Bigyan mo ng katugunan ng aming mga dalangin ito. Ito po'y naaayon sa iyong kalooban. Grant our prayers that is Lord. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Tayo po'y namako sa ating pong masuling, mga minamahal sa ating pong mga viewers, mga minamahal, ilagay po ninyo amen sa inyong mga gadget ng inyong mga screen, ng inyong mga gadget, ng inyong mga kamay, at samahan po ninyo kami manalangin. Hallelujah. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, kabagan mo po ang aming minamahal na mga kapatiran, mga kababayan namin, mahal na Panginoon, umaasa at nagtitiwala sa iyo. Iunat mo po ang iyong pagpalang kamay, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, any kinds of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out in the mighty name of Jesus, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demonyong karamdaman, demonyong sakit gumaling, hallelujah, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, any kinds of sickness, diseases cast out in Jesus name, demonyong lagnat, ubo, sipon, mahal na Panginoon, makaramdaman sakit sa kanang physical na katawan, ikaw magpagaling sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin at luwalatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, salamat po sa dakilang biyaya at pagpapala. Ating pong banal na programa, Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y gabi-gabi na po, mga minamahal, every Monday hanggang Sunday. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa ating programa, Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kindly po, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, pakisubscribe po natin yung ating YouTube channel po, mga minamahal. I-type lamang po natin ang GMCAM Zamboanga, and then i-click po natin, mga minamahal, sapagkat kapag makaabot po tayo sa kota, mga minamahal, meron pong konting financial ang ibibigay ang YouTube sa atin, mga minamahal, at ang financial na ito ay magamit po natin para, mga minamahal, makabili po tayo ng ilan sa ating mga kagamitan para po sa ating live streaming po, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala, tayo po'y manalangin sa ating closing prayer, ipabaon ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating puso at kaisipan. Amang banal, Diyos na dakila at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, maraming salamat. Mahal na Panginoon, matagumpay naming na ipangaral ng iyong mga banal na salita sa programang ito. Kahabagan mong aming kababayan, bigyan mo silang pagkakataong makilala ka. Salamat sa buong maghapon na iyong pag-iingat. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, hallelujah, ingatan mo kami sa aming pagtulog, proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon, balutin mo kami ng iyong kapangyarihan, lukuban kami ng banal mong dugo, mahal na Panginoon, utusan mo yung mga anghel na siyang mag-ingat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon, dito po sa ating studio, sa ating technical site, ating beloved brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher George Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.